Amen. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid, at ito ay isang privilege sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng advanced technology ngayon. Kahit hindi tayo nag-iipon, we can make a Bible study. At sa ating naputol na pag-aaral sa nakaraan ay ating balikan kung paano yung tungkol sa kanyang pangalan. So balikan natin ang naputol na pag-aaral sa nakaraan tungkol sa kanyang pangalan. Napakahalaga sa bawat pagbukas natin sa salita ng Diyos ay alamin ang konteksto nito. Yung context, napakahalaga na makita natin. Inuulit ko, ang Romans chapter 9, 10, and 11 ay isang section sa inyong Biblia referring to the fall of Israel. So, ang church, the body of Christ, ay hindi tinutukoy dito. Pag nakita nyo ang Romans chapter 9, 10, and 11, ang pagbagsak ng bansang Israel, yun ang kanyang tinutukoy ni Apostle Paul at hindi ang the church, the body of Christ. Ang church, the body of Christ ay hindi tinutukoy dito. Sa tatlong kabanata na ito, ipinapakita ni Pablo sa ating kung ano ang nangyayari sa panahon na yon, ang pagbagsak ng bansang Israel. Makikita niyo sa ating screen na ating itutuloy ang ating naputol na pag-aaral sa Gawa chapter 9 verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name. Tandaan po na niya, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ito yung sinabi ni Christ kay Hananias. To bear my name o dalhin ang aking pangalan ay hindi ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang pangalan ni Jesucristo ay ang pangalan na hindi kinilala ng Israel. Ito ang pangalan na tinanggihan ng bansang ito. Ang pangalan ni Jesucristo ay nagsasalita ng kanyang pagkakilanlan. Dadalhin muna ni Pablo ang pangalan ni Jesucristo sa mga Jews, sa Romans. Makikita natin yun sa Romans chapter 1 verse 16. To the Jew first and also to the Greek. Sinasabi niya sa mga Hudyo na ang tanging pangalan na makapagliligtas sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Alalahanin ang pananagutan ng Israel nang lumapit sa kanila si Jesucristo upang kilalanin kung sino siya. Si Pablo ay unang lumapit sa kanyang kababayan upang mangaral sa kanila. Makikita natin sa John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Hindi makakapagligtas ngayon sa pamamagitan ng paniniwala sa pangalan ni Jesucristo. Wala tayong ganung ibinigyang instruction sa atin sa panahon natin na ito. Hindi ito ang paraan kung paano maligtas ngayon. Marahil ito ay magiging shocking o nakakabigla sa ating mga pandinig ang bagay na ito. Pero ito ang nakasaad sa salita ng Diyos kung yung masusing pag-aaralan. So ikaw ay maliligtas ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya mo ayon sa banal na kasulatan na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ito ang paraan kung paano ka maliligtas ngayon. Sa John chapter 2 verse 23, Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believe in his name. So makikita natin na mapapansin natin na marami ang naniniwala, nanampalataya sa kanyang pangalan when they saw the miracles which he did. So makikita natin dito, today hindi gagawa ng miracles para tayo ay manampalataya. Ang miracles o signs and wonders are given to Israel para sila ay manampalataya at manalig sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus during that time ng kanyang ministry. So, sa John 3:18, He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already,
because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, Datapot ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan, sa pangalan ng bugtong anak ng Diyos. Binanggit ng ating Panginoong Yesus sa mga Hudyo ang bagay na ito bago siya namatay doon sa krus. Sa Gawa chapter 2 verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ang sinumang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. This is after the cross, Ito ay nangyari yun after the cross. At hindi yon naka-address o hindi ang instruction na ito ay hindi para sa body of Christ. In verse 21 ng Acts chapter 2, yun ang nakasaad, At ito naman ay pagkatapos ng cross, Pansinin na ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay isang terminong Hudyo at walang kinalaman sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, Ito ay isang eksklusibong termino para sa mga Hudyo. In Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. None other name under heaven. Dito ang pangalan ni Jesucristo ay nakikipag-usap sa Israel. Ito ang pangalan na hindi nila nakilala at tinanggihan, Sa Gawa chapter 9, si Pablo ay ipinadala upang magpatotoo sa kanyang pangalan. Dadalhin niya ang kanyang pangalan sa harap ng mga anak ni Israel, dahil tinanggihan nila si Jesus Christ. Ang aklat ng mga gawa ay parang buwan, Kung titignan natin ng buwan sa pamamagitan ng isang ilustrasyon na ito, ang buwan ay may iba't ibang yugto, Kung pagmasdan mo ang buwan ay magsisimula bilang bagong buwan. Napakaliit lang nun, At araw-araw ay nagbabago. Ito ay lumalaki, Hanggang sa umabot sa buong yugto nito, yung buong kakabuuan ng buwan, bilog, Ang aklat ng mga gawa ay may iba't iba ring yugto na naglalarawan sa buhay ni Pablo sa kanyang ministeryo mula nang makakilala kay Kristo at naging post-member ng Body of Christ. Bakit post-member of the Body of Christ? Sapagkat during that time, ang Body of Christ na nangyayari itong bagay na ito ay wala pa yung Body of Christ. So, sa ating patuloy na pag-aaral ay ating makikita, may papakita kung bakit the body of Christ that time is wala pa, Because that was hidden in God at hindi pa ito na-reveal kay Apostol Pablo. Sa ating pagpapatuloy, titignan natin kung paano aayusin ni Pablo ang gulo sa early years ng kanyang ministeryo. So, ang topic natin ngayon ay fixing the confusion. So, mayroong bagay nangyayari in the first stage of Paul's ministry. There is a confusion between to all believers, So, sa nakarang pag-aaral natin, nabanggit kung sino ang pangunahing manlalaro o audience sa pagbagsak ng Israel. During that time, mayroong mga audience, mayroong mga mananampalataya followers sa ating Panginoong Yesus. Ang original na tagasunod ng ating Panginoong Yesus na tinawag niyang munting kawan or little flock ay naroon sa panahon ng pagbagsak, Sa panahon ng pagbagsak ng Israel. So, makikita natin na ito ay nangyari sa patuloy na pagtanggi ng Israel sa Diyos hanggang sa pagkamatay ni Stephen sa Acts chapter 7 ng Book of Acts. Pagkaraan ng napakaikling panahon, na-encounter ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Yesus. Makikita natin si Pablo ay sa chapter na ito, around Acts chapter 9, na-encounter ni Pablo ang ating Panginoong Yesus sa daan ng Damasco. Ito ang so pagkatapos noon, isang bagong dispensation ang isinilang, which is the dispensation of the grace of God
na ito yung tinatawag nilang church, the body of Christ. So doon pa lang isinilang ang the church, the body of Christ, and the Lord gave Paul a progressive revelation to him, kay Paul. Hindi ito instant na ibinigay ang buong detalye, revelation, Hindi katulad ni Moses. Si Moses ay one time ibinigay ng Diyos sa kanya ang buong detalye, ang mangyayari para sa bansang Israel, So binigyan siya ng progressive revelation, at ang kapahayagan ni Jesus sa kanya kay Paul ay hindi minsanan lamang, Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you always speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Naman si Pablo sa pangalan ng Panginoong Yesus na ang lahat ay magsalita ng isang bagay, at huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa kanila, kundi upang sila ay lubos na magkaisa sa iisang pag-iisip at sa isang paghahatol. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12, For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Now this I say, that every one of you, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Nalaman niya Apostol Pablo na may pagtatalo sa sambahayan ni Chloe, may nagsasabi sa kanila na ako ay kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Mayroong division nangyayari, Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13, Is Christ divided? Sabi ni Apostol Pablo, Was Paul crucified for you, or were ye baptized in the name of Paul? So nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ay ipinako sa krus para sa inyo? Sabi ni Paul, O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Sabi niya. So makita natin. So dito narito ang problema, Lahat sila ay naniniwalang sa iisang Kristo, Ngunit sila ay nahahati. May nagsasabi na sila ay kay Pablo. Sa unang yugto ng ministeryo ni Pablo, ipinangaral niya ang ebanghelyo ng Diyos at ang ebanghelyo ni Kristo. Take note, ito ay iba kaysa sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo ng Diyos ay iba sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sinasabi ng iba na ako kay Pablo, at ang ilan ay nagsasabi na ako ay kay Apollos na nangangaral ng bautismo ni Juan. Sinasabi ng ilan na ako kay Cephas na nangangaral tungkol kay sa Kristo at sa muling pagkabuhay. Pareho silang lahat kay Kristo, ngunit nangangaral ng iba't ibang mensahe. Sa puntong ito, sila ay nasa unang taon ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo o sa kanyang pangangaral. Hindi pinangaral ni Pablo ang gospel of the kingdom o yung ebanghelyo ng kaharian. Pagkatapos na siya ay makakilala sa Panginoon sa daan ng Damascus, So, hindi kaagad nakatanggap ng pahayag mula kay Jesus tungkol sa gospel of the grace of God. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo, siya ay tumanggap ng revelation from Christ later, dahil ang kanyang pagtanggap ng kanyang kapahayagan mula sa ating Panginoong Jesus, it is a progressive revelation. So, ang ibig sabihin, itong revelation of the mystery referring to the body of Christ, during the transition period of his early ministry. Mayroong transition yan, Iisa lamang ang ebanghelyo noon. Ito ang gospel of the kingdom. Nung wala pang kapahayagan si Jesus Christ kay Apostol Pablo, there is only one gospel, which is the gospel of the kingdom, Ito yung ipinangaral na ng mga apostle at ang ating Panginoong Jesus sa kanilang mga Hudyo mismo, Kapag sinabi natin gospel of the kingdom, God deals with Israel through prophecy,
and the giving of the law to them. The promise of land and promise of earthly kingdom through Christ, no? Yun ang gospel of the kingdom. So, tumanggap si Apostol Pablo ng bautismo dahil sa panahon na yun ay wala pang alam patungkol sa layunin ng Diyos sa kanya bilang ministro sa mga Gentiles. So, before the personal encounter ni Paul kay Jesus Christ in the road of Damascus, meron lamang isang ebanghelyo noon, which is the gospel of the kingdom. At ang tanging simbahan sa panahon na yon ay ang Kingdom Church. No, Kingdom Church. Na binubuo ng mga nagsisampalatayang Hudyo, ang tawag sa kanila ni Jesus ay little flock. Ito ay ating makikita. Itong little flock na ito yung mga munting kawan na nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, and they follow Christ, no? So, fear not, sabi niya sa Luke chapter 12 verse 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So, pinangako ni Jesus Christ doon sa mga little flock, doon sa mga mananampalatayang Hudyo, na ibigay, it is your Father's good pleasure, no, to give you the kingdom, no? Tandaan ang talatang ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8. And last of all was seen of me also, as one born out of due time. So, siguro, noon ang nasa isip ko, na si Apostol Pablo ay isinilang na kulang sa buwan. Nakala ko noon na siya ay 7 buwan nang siya isilang. Iyon ang aking pananaw sa pagdating sa talatang ito, no? Pero hindi ganito ang ibig sabihin ng talatang ito. Sa madaling salita, ang pagbagsak ng Israel, please tingnan natin yung ating chart. Ang pagbagsak ng Israel ay ang takdang panahon sana para tanggapin ng Israel si Jesus bilang Messiah. Pero iyon ay hindi nila tinanggap, ano? Pero iyon ang panahon na ang pagbagsak ng Israel, no? Ang mystery program ng church na ito, yun, wala sana. So ganito sana at ang ganito sana ang timeline. Papasok sila sa 70 week of Daniel, ano, na malalaman ninyo na siguro na alam na ninyo itong bagay na ito, no? Kung tinanggap nila o nanampalataya sila kay Jesus o tanggapin nila bilang kanilang Messiah as a king, ganito sana ang magiging timeline. Papasok sila sa 70 week of Daniel, ano, or yung tinatawag nating 7 years tribulation. At pagkatapos ay ang millennial kingdom, no? Na paghahari ni Kristo. Hindi natuloy iyon, ano? Dahil bumagsak ang Israel. Ang Israel ay bumagsak. Pagkatapos ay naligtas si Pablo noon nung wala sa tamang panahon. So yun ang tinatawag niyang born out of due time. Pagkatapos ay naligtas si Paul noon nang wala sa tamang panahon. Naligtas siya pagkatapos ng takdang panahon, no, para sa Israel upang tanggapin sana si Jesus bilang Mesiya, no, Mesiyas. Yan ang kahulugan ng ipinanganak nang wala sa tamang panahon. Ito ang dahilan kung bakit hindi naging miyembro ng Kingdom Church si Paul. So, remember during that time, hindi lang iisang grupo ang mananampalataya noon. Nandoon si Apollos na ang tanging mensahe niya ay ang bautismo ni John. Siya ay pinakilalang eloquent man. Ibig sabihin, marami siyang naging tagasunod dahil sa kanyang taglay na kahusayan. Ngunit, makikita natin sa verse na ito, no, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Ang bawat isa sa inyo, sabi niya, ay ako ay kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Sinulat ni Pablo ang unang Korinto, no, na humigit kumulang 20 years during AD 54. Pagkatapos na makilala ni Jesus sa daan ng Damascus. From there, nang siya ay makakilala sa Panginoong Jesus,
Merong dalawang taong nakaraan nang maisulat ang 1 Corinthians. Ngunit sa panahon na iyon, marami na ang mga tagasunod. At hindi lamang sila ang naroroon. Isipin na lamang ang 20 taong na patuloy na pangangaral ng mga alagad that time. Sa Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek. Ito ay sinulat ni Pablo probably 21 years pagkatapos ng pagbagsag ng Israel. Nang maligtas na si Pablo, nauna siyang pumunta sa mga Hudyo. Pumunta muna siya to the Jew first at pumunta sa mga sinagoga. Sino ba ang naroroon sa mga sinagoga sa panahon na yon? Mayroong mga taong nasa sinagoga at that time. In chapter 14 ng Acts verse 1, And came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake the great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. So mapapansin natin dito na nangyari sa Iconio na sila'y kapwa nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsasalita na gayon na nagsisampalataya ang malaking karamihan ng mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ngayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12, makikita natin dito biglang, Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. So, after 20 years, ang mga taong ito is still confused. They don't know where they belong to. So, isipin natin na di nila alam kung saan sila ngayon sasama. Dahil marami ng mananampalataya that time at sila ay nagkaroon ng division. Ang pangyayaring ito ay nangyari sa loob ng time frame na yan. Panahon ng dalawang linyang pula. Itong dalawang linyang pula na yan, yung panahon na yon, doon nangyari yung confusion na yon. Hindi alam ng mga mananampalataya noon na kung sino sila, kung kanino sila sasama. Kaya upang maunawaan ang confusion na ito, kailangan nating malaman kung ano ang mga prevailing conditions na nangyari noon nang arestuhin ni Jesus Christ si Paul sa daan ng Damascus. So, ang tanging programa na umiiral sa mundo ay ang programa ng kaharian o programa ng kaharian o yung kingdom program. Isa lamang ang programa at that time, yung kingdom program, bago si Apostol Paul ay kumilala sa ating Panginoong Yesus. Sa panahon na yon ay may mga taong nagpatanto during that time. Ang katotohanan na alam na nila na si Paul ay naniniwala kung sino si Jesus Christ. Before kasi siya ay pinapatay niya yung mga mananampalataya that time. Kinuha nila si Pablo nung siya ay kumilala sa Panginoong Yesus. Kinuha nila at siya ay kanilang binautismuhan. Bakit? Dahil yon lamang ang programong umiiral sa Israel sa panahon na yon. Maging si Pablo, ang una niyang narinig ay ang kingdom program message nang siya ay maligtas. Wala pa yung revelation ni Christ after he got saved. Hindi siya naging member ng Kingdom Church or the Church of God na tinatawag nilang Little Flock. Itong Church of God na ito, that time, ito yung tinatawag nilang Little Flock. This is the Kingdom Church. So, na kanya itong pinag-uusig, pinapapatay, ikinukulong. Ang pagkakilanlan ni Pablo ay nauugnay kay si Jesucristo, kay Jesus Christ, ayon sa paghahayag ng misteryo. Ang misteryo, nauugnay si Pablo doon sa ipapahayag ni Jesus Christ sa kanya, sa isang kapahayagan, sa isang misteryo, sa kanyang unang pagpapahayag ng kanyang misteryo. So, sa kanyang unang ipinahayag ni Jesus, ang misteryo ng simbahan o the mystery of the church or the body of Christ. Makikita natin iyon sa
Yun ang tinatawag ng mystery of Christ. Kung titignan ninyo rito, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 16, howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first. Tingnan po ninyo yung praise na yun, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them. So, which should hereafter believe on him to life everlasting. Naputol na. So, gayon may dahil dito ako'y nagkamit ng kahabagan. Sabi niya, upang sa akin una ay may pakita ni Hesus Kristo ang buong pagpapahinudhod bilang isang huwaran sa kanila. Kailangan nating bigyan ng pansin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng isang salita katulad ng pattern, yung salitang pattern, that in me first, tapos yung word na pattern. Ibig sabihin nito, ginawa siyang huwaran upang sundin. Ganon din pag mayroon tayong project, kung ano mga ating ginagawa, gumagawa tayo ng isang pattern, para ito ang ating sundin. Si Paul ay naging pattern, upang sundan siya, So, naging pattern si Paul, sa pagkatawag ni Apostol Pablo, ibig sabihin siya ang unang miyembro, ng body of Christ. So, yun ang at hindi sa Kingdom of Church. Yung Kingdom of Church, ito yung mga nanampalatayang mga Hudyo during the ministry of our Lord Jesus Christ. Yun ang tinatawag nilang little flock. Tandaan na ang Kingdom program ay ipinagpaliban pagkatapos ng pagbagsak ng Israel. So, when Israel was fall, ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang programa, sa kanyang kingdom program, at napalitan ito ng tinatawag nilang church, the body of Christ. Temporarily, na-postpone ang layunin ng Diyos sa bansang Israel. Ang isang bagong programa, that in me first, ay nagsimula kay Pablo. Nagsimula ito kay Pablo. Ulitin ko sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first. Siya ang naging pattern, Jesus Christ might shew forth all long sufferings for a pattern, to them which should be hereafter believe on him to life everlasting. Naputol ang aking so, nagpabautismo at nagbautismo si Pablo, kung inyong babasahin yung buong gawa, dahil sa panahon na yon, iyon ay isang tinatawag nilang transition period. Ang kapahayagan ng mystery program or the body of Christ hindi pa naipahayag sa kanya, dahil nakatanggap si Pablo ng isang progressive revelation mula kay Jesus Christ. Sa Acts chapter 15 or chapter 9 verses 15 to 16. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Sabi ni Jesus Christ kay Ananias, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Kung natatandaan ninyo, nauuna rito yung Gentiles. Sa ating, kung napakinggan ninyo ang Messiah last time, ito ay isang commissioning to Ananias, hindi kay Paul. Iba yung commissioning kay Pablo, to the Jew first, and also then to the kings, and then to the Gentiles, So, kay Ananias, to bear my name before the Gentiles, for I will shew him how great things he must suffer for my name. See, yung word, for I will shew him. For I will shew him. Datapat sinabi sa kanya ng Panginoon, yung ang kasayulakad, sabi niya, sapagkat siya ay isang sisidlang pinili sa akin upang dalhin ang aking pangalan
sa harap ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapahayag ko sa kanya kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang pagduro sa alang-alang sa aking pangalan. Nang sabihin ni Christ kay Ananias, I will shew him. Ibig sabihin ang kapahayagan ni Christ sa kanya is not one time. Minsan, ito ay katulad na aking illustration last time, kanina, kung paano ang buwan ay may iba't ibang yugto. Katulad din ng pagkatawag ni Pablo, it has different phases, Sa panahon natin ngayon ay walang problema kung kanino sasama ang isang mananampalataya, whether he be a Jew or Gentile. Ngunit sa mga unang araw, ng ministeryo ni Pablo ay hindi alam ng mga mananampalataya kung kanino o kung ano ang kanilang pagkakilanlan dahil may unsettled issue sa kalagitnaan nila, Kaya ang pagkatawag ng Diyos kay Pablo ay para sa isang layunin, Para sa isang layunin na upang ayusin ang isang loose end or unsettled issue, sa gitna ng mga mananampalataya sa panahon na yon. So sa pagpapatuloy natin, tandaan na mayroong dalawang grupo sa mga tao noon. Two groups, Malinaw na ang dalawang grupong ito ay ang mga Hudyo, mga Griego, Sa Romans 1:6 kung inyong nabasa na, Ang mga Griego ay ang mga tao mula sa Athens, sa Greece. Yun ang mga tinatawag nilang Greek, yung mga taga-Athens, Una, makikita natin ang unang nabanggit, yung unang mga nabanggit sa mga banal na kasulatan, kung ano ang ibig sabihin ng salitang Griego. Kailangan mong tandaan na ang KJV o ang King James Bible ay may built-in na diksyonaryo. Sa Mark chapter 7, verse 24, and from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it, but he could not be hid. Ang ating Panginoon Jesus ang tinutukoy dito na siya ay sikat na, at alam na ng mga tao kung sino ba siya, balitang-balita na about kay Jesus Christ. In verse 25, sabi niya rito, for a certain woman, whose named daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet. So lumapit sa kanya isang babae, and this woman, verse 26, was a Greek. Binanggit na ng verse 26, she was a Greek, a Syrophoenician by nation, Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. So pumasok si Jesus sa Tyro at Sidon at lumapit sa kanya isang babae, na may anak na possessed by evil spirit, at lumapit kay Jesus at nagpatira pa. Ang babae ay isang Griego, isang Syrophoenician ayon sa bansa, at siya ay nakiusap sa kanya na gawin niya, So sa ito ang kauna-unahang nabanggit ng salitang Griego sa inyong KJV. The first mention of the word Greek, So hindi taga Gresya ito, Hindi ito taga Gresya o hindi taga Greece ang babae ito. Ang babae dito, ngunit siya ay isang tinatawag nilang Syrophoenician ayon sa bansa. So isa pala siyang Syrophoenician, ibig sabihin siya ay mula sa Phoenicia, So nakilala ng babaeng ito na si Jesus ay sa isang lugar ng Tiro at Sidon, Dito niya nakilala si Jesus. Hindi siya tinawag na Greek dahil siya ay mula sa Greece. Hindi galing sa Greece. Tinawag siya ng Griego. She called her Greek because she lover of wisdom, mahilig pala sa yung mga taga-Greece, sila ay mahilig o wisdom lover, Siya ay naghahanap ng karunungan mula sa relihiyong Hudyo, kaya naman nagsadya siya kay Jesucristo. Kaya't ang unang binanggit sa Grego ay nauugnay sa katotohanan
na isang babae naghahanap ng karunungan mula sa Diyos at dumating sa relihiyong Hudyo, no? Isa pang halimbawa sa matagumpay na pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem, no? Mayroong isang pangyayari doon. Ito ay ang pangalawang binanggit na salitang Griego, no, sa iyong Biblia na KJV. Make sure that your Bible is KJV. Baka sa ibang salin na hindi makikita yung Griego. Sa John chapter 12 verse 20, and there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. So hindi kaya kung titignan natin dito, hindi kaya ang babae na ito, no, ay taga doon din sa lugar ng babae na Syrophoenician. Siya ay naghahanap din ng karunungan mula sa relihiyong Hudyo. Sila ay mga hentil, ngunit interesado kung sino ang ginagawa ng Diyos sa relihiyong Hudyo. Sa panahon na yon, dalawang grupo ng tao ang pumapasok sa templo. Remember that there are two people, no, entering the temple, the Jews and the Gentiles. Romans chapter 1 verse 16. Sabi niya rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek. So, ang ikatlong halimbawa, no, ito yung third sample kung saan ang salitang Griego na ginamit sa iyong KJV ay matatagpuan sa Acts chapter 14 verse 1. Ating tinitingnan yung Griego kung ano ba yung ibig sabihin na binabanggit ng salita ng Diyos. And it came to pass in Iconium that they went both together in the synagogue of the Jews and so spake that a great multitude both of the Jews and also of Greeks believed. So anong nangyari sa Iconio na sila ay kapwa nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangagsalita ng gayon na ano pat nagsisampalataya ang malaking karamihan ng mga Hudyo at gayon din ng mga Griego. Nangyari ito marahil 8 taon pagkatapos ng pagbagsak ng Israel. Ang napakaraming tao ay nalamang nagtitipon sila sa parehong lugar. Mayroon isang pangyayari sa John chapter 9, kung inyong babalikan ang inyong banal na kasulatan, sa mga nagsisiyampalataya at aminin na si Jesucristo ay ang Mesiyas, pinalalaya sila sa sinagoga, no? Sa mga sinagoga. Sa John chapter 9 verse 22, this word spake his parents because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Ang mga Hudyo dito ay nagkakasundo, no? Nagkasundo na kung ang sino man ay magpahayag na si Jesucristo ay siyang Kristo, ay palalayasin, no, siya sa sinagoga. Kaya sa John chapter 9 verse 35 to 36, Jesus heard that they had cast him out, yung bata, no? And when he had found him, he said unto him, dost thou believe on the Son of God? In verse 36, he answered and said, who is he, Lord, that I might believe on him? So, nang makita ni Jesus, tinanong siya kung sumasampalataya ba siya sa anak ng Diyos, sumagot ang bata, sino siya, Panginoon, upang ako ay sumampalataya sa kanya. Then in verse 37, sabi ni Jesus Christ sa kanya, thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Sabi niya. So, sabi ni Jesus, nakita mo na siya at siya ang nakikipag-usap sa iyo, ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Iyan ang nangyayari sa mga araw na yon, ano? Kung ipagtatapat mo na si Jesus, ang Mesiyas, ay ilalabas ka sa sinagoga. Sa John chapter 12 verse 42, nevertheless among the chief rulers also many believe on him. Maging sa mga rulers, no? Chief rulers, no? Mananampalataya sa Panginoon Jesus, but because of the Pharisees they did not confess him, lest they shall put out of the synagogue. Maraming lihim na sumampalataya noon dahil sa takot nilang mapalayas din sila, no, ng mga Pariseo sa loob ng sinagoga. Kahit mga leader sila, ruler sila, sila ay sikretong nanampalataya sa ating Panginoon. So, sa takot nilang sila ay mapalayas din sa sinagoga. In chapter 16 verses 1 to 2, these things have I spoken unto you that you should not be offended.
they shall put you out of the synagogues. Yet the time cometh that whosoever killeth you will think, they will think, no? That he doeth God's service. Ito yung mahirap noon, no? Akala nila yung kanilang ginagawa na iyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kayo ay palalayasin nila sa mga sinagoga. No? Dumarating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay kakakalain niya siya ay naglilingkod sa Diyos. So, sa kanilang pananaw, naglilingkod sila Diyos sa kanilang pag-aalipusta, no, sa mga sumampalataya kay Jesus sa loob ng sinagoga. No? Hindi ba si Saul ng Tarsus ang pinuno ng pag-iimagsik na pumapatay at nagpakulong sa mga naniniwala kay Kristo dito? Di ba ganun din lang si Pablo noon? Nangyari ang mga bagay na ito sa lahat ng mga sinagoga. No? To all synagogues, nangyayari yung pagpapalayas sa sino mang nagpahayag kay Jesus Christ ay siya ay Messiah. No? Na kung sino man ang nag-confess kay Jesus na siya ang Messiah ay pinapalabas. No? Pinapalabas ng mga ito mula sa sinagogue. Maging si Apostol Pablo ay pinalayas pagkatapos na ipinahayag ni si Jesus sa loob ng sinagogo. Before, siya ang nagpapalaya sa mga nananampalataya at gumagawa ng gano'n. No? Later on, nung makakilala sa Panginoon, siya mismo ay pinalayas din sa mga sinagoga. So, pagkatapos na pinalayas sa sinagoga ang mga sumasampalataya na yon, ang tanong kung saan sila nagpunta. So, sila ay sumama sa mga munting kawan or the little flock. They were outside the synagogue, no? Mula sa panahon na yon, si Juan Bautista ay nakakuha siya ng mga tagasunod. Dito may tagasunod din si Apostol Pedro, no? Hindi lamang si John the Baptist kundi si Peter matapos ang pagbagsak ng Israel. Ang mga tagasunod ni Juan Bautista ay naroon sila sa ilang, sa wilderness. Di ba nangaral si John the Baptist sa wilderness na walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. Isipin na lang natin na sila'y nangangaral pero wala silang alam sa mga pangyayari. Ang pangyayaring ito ay 20 taon after the fall of Israel. Yung mga nangyayaring hindi nila alam kung kanino sila pupunta. No? It is 20 years after the fall of Israel or after the death of Stephen. Ano? Then ay sulat ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? AD 54. No? Ang Korinto ay lugar kung saan nagkakaroon ng meeting place. Kumbaga, ito ang central place, no? Yun ang bagsakan na isang lugar, no? For all the travelers. Doon sila umihinto. Ito rin ang tagpuan ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo noong panahon na yon. So, ang mga grupo ng mga mananampalataya ay nakatanggap sila ng iba't ibang mga mensahe. No? Ang mga iba ay sa kanila, no? Ang mga iba sa kanila ay hindi nila alam ang pagkamatay ni Kristo at ang pagkamatay ni Esteban. Ano? Pagkatapos makita ni Pablo na napakagulo ang mga ito, no? Sumulat siya sa kanila. So, nung makita nila nung makita ni Apostol Pablo ang ganitong confusion, sumulat sa kanila, no? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Kung inyong makikita sa ating sa inyong Biblia, now this I say that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Sa talatang ito, sinasabi ng bawat isa, ako kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Ito ay 20 taon na pagkatapos ng pagbagsag ng Israel o pagkatapos ng batuin si Esteban. Isipin natin ang mga taong ito mula sa maliit na kawan. No? Ang mga disipulo ni Juan Bautista, si Pedro, na original na nakarinig mismo kay Jesus Christ, at ang pangangaral ni Pablo, no? Naglalakbay sila sa buong lugar gaya ng makita mo sa mapa. No? Lahat ng mga itong mananampalataya, sila ay naglakbay after the fall of Israel. Ang lahat ng mga mangangaral nito ay naglalakbay upang ipangaral ang ebanghelyo. No?
So, sila ay mula sa Jerusalem, sa Tyro, sa Sidon, sa Phoenicia, Efeso, Greece, Akaya, at pagkatapos sa Corinto, no? Ito yung kanilang nilalakbayan. Sila ay lahat ng mga manlalakbay at mga ministro sa mga lugar na iyon kung saan laging ang stopover ay sa Corinto, no? Sa Corinto. Ito ang perpektong lugar para sa lahat ng manlalakbay o mga ngalakal, no? Sila ay nagbabawas ng kanilang mga kargamento sa lugar na yan, sa Corinth. Kung may iyon pinaka-meeting place dun sa Corinth, ano? Kumbaga, ito yung central place kung saan yung nangangalakal doon sila bumababa. At bago sila tutuloy o pagkatapos na nag-release ng mga kargamento, sila ay tutuloy sa Rome, no? Sa Roma. So, yun ang kalakaran ng mga tao noon. Ang mga naniniwala sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sila ang mga naging original na miyembro, no, ng Munting Kawan. Ang mga mananampalataya ay may iba't ibang profesyon na naglalakbay sa mga lugar na yon. No? Habang naglalakbay sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang mensahe ang kanilang naririnig. Ang ilan ay nakatanggap ng mensahe mula kay Apolos, no? Mula kay Pedro, mula kay Jesus, at mula kay Pablo. Isipin kung ano ang magiging solusyon upang ayusin ito ni Paul. Pagkatapos ay sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12 o chapter 1 verse 12 to 13. Now this I say that every one of you say that I am of Paul. Dito nagkaroon ng division, ano? I am of, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Sabi niya sa verse 13, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Bawat isa sa kanila, nagsasabi, ako ay kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ay ipinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? So ngayon ay may mga talata sa aklat ng mga taga-Korinto kung paano hinarap ni Pablo ang mga problema ng mga mananampalataya noon, no? So mula sa Acts chapter 13 verse 19, mayroon isang kakaiba at natatanging ebanghelyo, no, na nagpakilala sa mundo. Ito yung ebanghelyo, tinutukoy dito ay ang ebanghelyo ng Diyos or Gospel of God. Marahil sa iba ay pamilyar o maaring hindi. Sa Romans chapter 1 verses 1 to 2, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So, pansinin natin yung gospel of God. Ang ebanghelyong ito ng Diyos ay hindi ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. This is not the gospel of the grace of God. At hindi ito ang ebanghelyo ni Kristo, no? The gospel of Christ. This is not the gospel of Christ or the gospel of the grace of God. Ito ay may ibang pagkakilanlan sa talatang 2. So makikita natin ang content ng gospel of God ay ganito sa verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture, no? Tandaan natin, kapag tinutukoy sa banal na kasulatan, take note, no? Ang pangako ayon sa mga propeta, nakatuon ito sa bansang Israel. Pagka nakita niyo yung salitang promise afore by his prophets, ayon sa mga propeta, ito ay referring to Israel. Ibig sabihin, ang kapahayagan tungkol sa church, the body of Christ, ay hindi pa noon sa mga oras na yon. Ibig sabihin, by this period, or by the point of time, on that time, nang ang kapahayagan na yon kay Paul, ang body of Christ ay wala pa. So makikita natin yung content ng kanilang pangangaral ni Paul that time is in verse 3 to 4. Makikita natin dito concerning his son Christ. This is the content of gospel of God concerning his son Jesus Christ, no? Which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God. Declared to be the Son of God.
Yun ang content, no? With power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. So, ang Ebanghelyo ng Diyos, Gospel of God, ay karaniwang ang pangunahing pagkakilanlan, na si Yesu Kristo ay anak ng Diyos at patunayan ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. This is the content. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay nagbibigay kaalaman lamang, at hindi nagliligtas sa iyo. Parehong ipinangaral ni Pablo at Pedro ang Ebanghelyong ito. At ito ay bahagi ng proseso, na ang bawat grupo ay pagdadaanan upang maunawaan sa huli ang buong pagkaunawa sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanila noon. So ngayon narito ang makukuha natin sa Ebanghelyong ito ng Diyos. Ipinangaral ito ni Pablo at gayon din si Pedro. Ang ipinangaral nila itong Ebanghelyo ng Diyos, kapwa nila ipinangaral ito. Nang mangaral si Pedro tungkol kay Jesus Christ, na binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, na siyang elemento ng Ebanghelyo ng Diyos. So, wala itong nililigtas ng sinuman, kundi ihanda sila, preparing them, para saan sila inihanda. Nang si Pablo ay nangaral sa sinagoga at nangatwiran sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo at pinatunayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na manguli, na kung ano ang ginawa niya sa Thessalonica. Tingnan natin yung Acts chapter 17 verses 1 to 2. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Ito yung lugar na kung saan where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. Nang makarating sila sa Thessalonica, kung saan may sinagoga ng mga Hudyo, sa kanilang kaugalian, pumasok si Pablo sa kanila at nangatwiran sa kanila ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. So, in verse 3, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So, pinakilala ni Pablo sa sinagoga na kung ano ang kanyang ikinatwir niya sa kanila, na si Kristo ay kinakailangang magdusa, at muling nabuhay mula sa mga patay. At ang Jesus na ito na aking ipinapangaral sa inyo ay si Kristo. Yan ang Ebanghelyo ng Diyos, or the Gospel of God. Yun ang kanyang ipinangaral sa una. Ang mga naniwala sa Ebanghelyong ito ay pinalaya sila sa mga sinagoga. Di ba? So, kaya ipinangaral ni na Pedro at Pablo ang Ebanghelyo ng Diyos. Both of them, Peter and Paul, preached the Gospel of God. Ito ay isang malinaw na pagkaunawa tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos na nangyari noon sa mga araw na yon. Parehong ipinangaral ng mga apostol ang Ebanghelyong ito, at kung maiisip mo na ito ay isang pie crust lamang, ito sa pie crust. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay isang pie crust, ay yahayin tulad natin, kung ipinapangaral ni Pedro ang kaharian ng Diyos. Kung si Pedro ang kanyang ipinangaral is yung kingdom program, o kingdom of God, at inilagay ito sa Ebanghelyo ng Diyos, or isang pie crust, o nilagay isang pie crust, iyon ay Ebanghelyo ng pagtutuli, Gospel of Circumcision. Kung ipinangaral naman ni Pablo ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at inilagay din ito sa Ebanghelyo ng Diyos, which is the pie crust, iyon ay Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ngayon ay madali na nating maunawaan ang talatang ito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 18, dahil tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa kalituhan na nangyari sa araw na yon. So basahin natin yung 1 Corinthians chapter 7 verse 18. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised.
Tinatawag ba ang sinumang tao na tuli? Ang sabi ni Paul, huwag siyang maging dituli. Tinatawag ba ang sinuman na hindi pagtutuli? Huwag na siyang magpatuli. In short, stay where you are. Doon ka na lang. Huwag ka nang magulo, no? 1 Corinthians 7, verse 19, no? 20. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of the God. So, marahil may tanong kayo rito, no, about the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat tao sa parehong pagkatawag kung saan siya tinawag, no? Kung saan siya tinawag. Sabi mo kay Apolos, sabi mo kay Pedro, sabi mo kay Kristo, manatili ka diyan. Sabi mo mula sa hindi pagtutuli at inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, pangangaral na yon, ay mula kay Pablo, manatili ka doon. Ang kontestong ito ay may kahulugan na ngayon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa panahon ng paglilipat, ano, ng dalawang grupong ito. So, in Acts chapter 13, verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I called them. May panahon sa ministeryo ni Apostol Pablo na hiniwalay sila sila kasama si Bernabe, no? Para sa isang gawain o for a work. Hindi ito ang gawain ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ngunit ito ang gawaing nangyari nung unang bahagi ng ministeryo ni Pablo at pagkatapos ng pagbagsak ng Israel. At makikilala si Pablo sa ating Panginoong Yesus, no? Pagkatapos na makakilala si Pablo sa ating Panginoong Yesus, no? So, Acts chapter 13, verse 38 and 39, be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him also that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Ipinangaral ni Pablo ang kapatawaran ng kasalanan at ang sumampalataya ay inaring ganap, hindi sa pamamagitan ng batas ni Moses. In Acts chapter 13 verses 40 to 41, beware therefore lest that come upon you which is spoken of in the prophets, no? Verse 41, behold, ye despises and wonder and perish, for I work a work in your days, a work which you shall in no wise believe, though a man declare it unto you. Isa itong babala, no, na galing sa mga propeta. Masdan ninyo gaya ng mga umahamak at namamangha, no? O namamangha at mapapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawa is a work na sa anumang paraan na hindi ninyo pinaliwalaan, bagamat ipahahayag ninyo ang isang tao. Actually, ngayon ko lang napansin ang salitang ito na the work. Sa ating pag-aaral sa ating buhay sa salita ng Diyos, ako personally, ngayon ko lang nakita yung word na the work sa salita ng Diyos. Ang gawang ito ay binanggit sa Romans chapter 9 verse 27 and 28. Kung bakit kailangan nating tignan yung bagay na ito, yung pangyayaring ito, bago natin ipagpatuloy ang Romans chapter 9 kung saan tayo natala, no? So, verse 27, Isaiah also cried, concerning Israel, through the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved, for he will finish the work, no, and cut it short in righteousness, because a short work with the Lord make upon the earth. Ito ang maikling gawain na delegado kina Paul at Silas mula sa Acts chapter 13 to 19. Ang gawain ito ay upang ayusin ang kalituhan, no, na nangyayari sa pagitan ng dalawang grupo na ito. In 1 Corinthians 15 verse 9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Bago naligtas si Pablo, inusig niya ang munting kawan at tinawag sila na Iglesia ng Diyos o the Church of God. Ngayon ay kanino ipinahahayag ni Paul ang kanyang sulat sa mga taga-Korinto? Ngayon kanino ipinapahayag ni Pablo ang kanyang sulat? Inuulit ko, no?
sa mga taga-Korinto. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 9. I, Paul called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes, our brother. In verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So maunawaan natin ang mga talatang ito sa pagbabasa natin sa 2 Peter chapter 3 verse 14 to 16. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found of him, in peace, without spot, and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Itong sulat ni Apostol Pablo sa mga little flock. Actually, kung ating pag-aaralan yung sulat ni Apostol Pedro, ang kanyang sulat is addressed to the little flock who is scattered abroad, no? So later on ating tatalakayin ng bagay na ito, no? Dahil hindi nila alam kung kanino sila kabilang, no? Sumulat si Apostol Pablo dito sa mga little flock dahil hindi nila alam kung kanino sila kabilang. In 1 Corinthians 15:9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, no? Because I persecuted the church of God. So si Pablo mismo ang una, siya ay nag-persecute dun sa Church of God, no? Itong mga unang mananampalataya bago siya nakakilala sa Panginoon. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me, not in vain, but I labored more abundantly than they. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I, tandaan natin ito, no? Take note. Therefore, whether it were I or they, so we preached and so ye believe. Now compare this verse, no, in 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all the saints in every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Sa verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa kanila na mga pinabanal kay Kristo Jesus na tinawag upang maging mga banal, kasama ng mga lahat na sa bawat dako ay tumatawag sa pangalan ni Jesucristo nating Panginoon sa kanila at sa atin. Si Pablo ay nakikipag-usap sa lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa panahon na yon. And this is the prevailing condition that time, no? Ang mga mananampalataya ay may problema. Upang ayusin ang gulo, kung ipangaral ni Pablo ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at ilagay ito sa Pycras, kung paano yung inulit ko kanina, the gospel of God is like a Pycras, no? Kung ilalagay nila sa isang Pycras na siyang ebanghelyo ng Diyos sa mga naniwala sa kabilang sa katawan ng Kristo, no? Pagkatapos ay dapat silang manatili sa kanilang pagkatawag. Kung ipinangaral ni Pedro, no? Kung si Pedro naman ang nangaral ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, at inilagay sa Pycras, which is the gospel of God, ang ebanghelyo ng Diyos, sila ay kabilang sa ebanghelyo ng pagtutuli o the gospel of circumcision, at manatili sila doon, no? Sa unang yugto ng ministeryo ni Pablo at ang pagtatalaga ng maikling gawain, ang simbahan, ang katawan ni Kristo ay nasa kanyang embryonic form na hindi paganap ang kanyang kabuuan. Ito ang maikling trabaho dapat ayusin ni Pablo sa unang yugto ng kanyang ministeryo, na una sa mga Hudyo, then sa mga Gentiles. So, ito muna ang ating itutuloy sa susunod na araw, at bibigyan din natin ng konting pansin ang bagay na ito sa ating pagpapatuloy sa susunod na araw, ano? So sa oras na ito at ating
ating puputulin ang ating pag-aaral at tayo ay darako sa isang maikling panalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong pagpapala sa aming buhay, na kami ay mayroong kalakasan at kami ay ipinoprovide ninyo ang aming pangangailangan sa aming buhay at ang aming pag-asa dahil sa aming Panginoong Yesus, kung saan siya ay namatay, inilibing at muling buhay, na kung saan iyon ang aming pag-asa sa aming buhay. Ang aming pag-aaral sa mundong ito, sa iyong mga salita, mayroon po kaming kanya-kanyang pananaw sa aming buhay, pero ang nais mo kami ay lumago, mag-aral ng mayroong pagtatapat sa aming buhay, na matuto po kaming maging bukas ang aming kaisipan, na ibilang ang lahat ng nag-aaral ng salita ng Diyos, na mayroon kang ibinigay na abilidad sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya i-bless niyo po ang aming pag-aaral na ito, ang aking mga kapatid na nakapagbukas sa programang ito. Bless them, Lord, at bigyan mo sila ng pag-unawa, maging ang inyong lingkod, na gamitin mo po ako para sa patuloy kong gagawin na pag-aaral ng mga serye ng pag-aaral nito. Kaya ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan sa iyo lamang, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Muli, to God be the glory, and God bless you all, mga kapatid. Next time, see you. Nawa pag-pray din po ninyo ako, dahil nais ko pong makabahagi, no, sa inyo at sa ibang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Jesus. For them na hindi pa po kayo nakakilala, tandaan, ang ating Panginoon Jesus, siya ay namatay, nabuhay, o inilibing, at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay para sa iyo at sa akin, para sa lahat po ng tao. Maraming salamat.